Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 331, Pagbuo ng Kaluluwa ng Dugo. Nang umalangaw ang boses ng Hallmaster ng Netherhall, ang pulang dugo na gas sa paligid ni Xingju ay nagsimulang unti-unting mawala, at unti-unting lumiwanag ang paningin ni Xingju. Nang tuluyang mawala ang pulang dugo na gas, muling lumitaw sa paningin ni Xingju ang figure ng Hallmaster ng Netherhall. Sa sandaling ito, natanggal na ang balabal na tumatakip sa balahibo ng Hallmaster ng Netherhall. Inihayag nito ang kakaiba niyang mukha. Ang itsura ng Hallmaster ng Netherhall ay mas kakaiba kaysa sa mga matatanda ng Netherhall. Ang kanyang katawan ay talagang pula ng dugo, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay ganap na hindi nakikilala. Sa sandaling ito, mas pangit pa siya kaysa sa isang magical beast. Enerhiya ng Starlight. Matapos lumitaw ang Hallmaster ng Netherhall, hindi nag-aksaya ng oras si Xingju at sumuntok pasulong. Ang enerhiya ng Starlight sa loob ng Starlight Silver Ring ay damiin patungo sa Hallmaster ng Netherhall na may marahas na enerhiya. High Rank Treasure Tool. Nagulat ang Hallmaster ng Netherhall nang makita niya ang Starlight Energy na tumatakip sa langit at bumalot sa lupa. Para sa kanya, ang isang high-rank treasure tool ay isang napakahalagang kayamanan. Kehe, mukhang malaki ang nakuha ko ngayon. Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, ang Hallmaster ng Netherhall ay nagpakita ng isang matakon ng ngiti. Nagform ang kamay niya ng claw at hinawakan ang papasok na Starlight Energy. Buzz. Ang bilis ng enerhiya ng Starlight ay nagsimulang bumagal. Sa huli, nagtipon pa ito sa espasyong iyon. Ano? Anong nangyayari? Labis na naalarma si Xingju nang makita niya ito. Kaagad, pinataas niya ang kanyang kontrol sa enerhiya ng Starlight. Ngunit kakaiba, kahit nabuo pa rin ang koneksyon niya sa Starlight Silver Ring, ang Starlight Energy na inilalabas ay hindi nakinig sa utos ni Xingju. Ha. Brat, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang Hallmaster na ito ang namamahala sa lahat ng nasa Great Blood Soul Array. Ang Hallmaster ng Netherhall ay ngumiti ng buong pagmamalaki nang makita niya ang takot na ekspresyon ni Xingju. Ano? Makokontrol mo talaga ang porma sayon na ito. Matapos marinig ang mga salita ng Hallmaster ng Netherworld Hall, nagpahayag si Xingju ng nagulat na ekspresyon. Ang kapangyarihan ng Bloody Soul Array ay hindi maaaring maliitin. Kung ang Hallmaster ng Netherworld Hall ay tunay na controller ng array, ito ay lubhang masama para kay Xingju. His. Kahit sayang gumamit ng ganitong uri ng basura, parang ang galaw na iyon lang ang magagamit natin. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagpakawala ng mahabang hininga si Xingju. Sa sandaling ito, isang bahid ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ano? Brat, tuluyan ka na bang sumuko sa paglaban? Mabuti rin iyan. Ang iyong kaluluwa ay tila medyo espesyal. Sino ang nakakaalam, pagkatapos na ang iyong kaluluwa ay sumanib sa pool ng dugo na ito, maaaring makatulong ito sa Palace Master na makapasok sa antas ng War Emperor. Sa oras na iyon, hindi lang ako ang magiging overlord ng Eastern Continent. Ako ang magiging overlord ng buong Martial Heaven Continent. Ha. Biglang tumawa ang Hallmaster ng Netherhall. Pumasok sa antas ng War Emperor sa pamamagitan ng Blood Pool. Nang makita ito, nagmamadaling inilabas ni Xingju ang kanyang Soul Force sa Blood Pool. Sa sandaling ito, si Xingju ay nabigla nang malaman na mayroong isang nakakatakot na enerhiya sa pool ng dugo. Ito ay isang kakaibang enerhiya na hinaluan ng puwersa ng kaluluwa, at may pakiramdam na maaari itong mapino. Haste, wala ka pa rin sa ilalim ng balon. How dare you, isang basurang hindi pa nakakita ng high-grade War Emperor na nangangarap na maging War Emperor. Gayunpaman, walang magawang umiling si Xingju. Kahit na ang enerhiya sa pool ng dugo ay nakakatakot, ito ay halos katumbas ng lakas ng isang high-grade War Emperor. Kahit na ma-absorb ito ng Hallmaster ng Netherhall sa isang espesyal na paraan, maaari niyang maabot ang high-grade War Emperor level. Imposible para sa kanya na makapasok sa antas ng War Emperor. Bukod dito, naramdaman ni Xingju na ang blood pool ay may halong kakaibang bagay. Nararamdaman din niya ang pagkakaroon ng parehong bagay sa katawan ng Hallmaster ng Netherhall at ng mga matatanda. Hindi masabi ni Xingju kung ano ang bagay na iyon, ngunit nagbigay ito kay Xingju ng matinding pagkabalisa. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsabi kay Xingju na ang enerhiya na nakuha ng mga tao ng Netherhall ay lubhang hindi mapagkakatiwalaan. Sinabi mo ba na isa akong paloko sa ilalim ng balon? Kung gayon gusto kong makita kung anong uri ka. Ang mga salita ni Xingju ay nagbunsod sa Hallmaster ng Netherhall na nalubog sa kagalakan, na naging dahilan upang siya ay lumipad sa galit. Swoosh! Swoosh! Maya-maya pa, iminagayway niya ang kanyang manggas at muling lumitaw ang isang malaking halaga ng pulang dugo na gas. Ito ay naging ilang matutulis na talam na naglalaman ng malakas na enerhiya at bumaril patungo kay Xingju mula sa lahat ng direksyon, tinatakan ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ni Xingju. Gayunpaman, si Xingju ay walang kahit kititing na takot sa harap ng mga nakakatakot na pulang dugo na sandata. Ibinuka niya ang kanyang mga daliri at dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang braso, casual na humawak patungo sa isang lugar sa kawalan. Buzz! Ang instant na kinuyam ni Xingju ang kanyang kamao, ang espasyo ay agad na nagyelo. Kung ito man ay ang dark red gas na tumagos sa array, ang umaalo na blood pool sa ibaba o ang blood red blades na papalapit kay Xingju, lahat sila ay nanlamig sa sandaling ito. Ito, anong nangyayari?
Maging ang Hallmaster ng Netherhall ay nakaramdam ng walang hanggan na presyon na bumabalot sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, maging ang kanyang lakas ay lubos na pinigilan. Time-space. Buzz. Bigla siyang umungot. Kasabay ng kanyang dagandong, ang kalawakan ay marahas na gumalaw at isang malaking halaga ng mahinang asul na liwanag ang kumislap. Sa ilalim ng pagwawalis ng liwanag, nagsimulang gumuho ang pulang dugo na espasyo at napalitan ng mahinang asul na liwanag. Sa sandaling ito, ang Blood Soul Array ay tila ganap na nawala, at ito ay napalitan ng malabong asul na espasyo sa harapan niya. Ang puwang na ito ay kumikislap na may asul na liwanag. Higit pa rito, may mga batis ng malalim na asul na chi na umaagos sa kalawakan. Ito ay tulad ng isang malaking ilog ng mga bituin, walang katulad na ningning. Ito ang Heaven Rank martial skill na natutunan niya lang. Time-space. Ito, anong nangyayari? Anong ginawa mo? Kung titingnan ng bigla ang pagbabago sa kalawakan at ang napakalaking pressure na idiniin sa kanya, ang kalmado ng Hallmaster ng Netherhall mula noon ay ganap na nawala. Isang pahid ng hindi mapigil ang gulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Mula ngayon, ako na ang magiging master ng espasyong ito. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Xingju at sinabi sa Hallmaster ng Netherhall. Ang kanyang ngiti ay napuno ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para masira ang Blood Soul Array ko. Ngunit hindi pa sapat para sa isang low-rank War Emperor na tulad mo para patayin ako. Malamig na tumahol ang Hallmaster ng Netherhall. Kasabay nito ang biglang pagbuka ng kanyang mga palad at tumaas ang dalawang kumpol ng itim na apoy. Netherhall Flames. Biglang, ang Hallmaster ng Netherhall ay kinuyam ang kanyang mga kamao at ang itim na apoy ay mabilis na lumaki. Nilamon nila ang kanyang katawan at naging itim na bowl ang apoy na bumaril patungo kay Xingju na may nakakatakot na temperatura. Buzz. Nang makita ito, mabilis na itinaas ni Xingju ang kanyang kanang kamay. Kasabay nito, nabuo ang pulang-pula na Reincarnation Compass. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng Reincarnation Compass sa kamay ni Xingju ay mas malakas pa kaysa sa Netherhell Flames ng Netherhall. Reincarnation Compass. Kasabay ng isang dagandong, ang Reincarnation Compass sa kamay ni Xingju ay bumaril. Habang lumalawak ang Reincarnation Compass, nahayagang nakakatakot na enerhiya na nasa loob nito. Kalokohan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ng Hallmaster ng Netherhall na malayo sa maganda ang sitwasyon. Sa oras na mag-react siya, huli na ang lahat. Idiniin na siya ng Reincarnation Compass. Boom! 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 Nagbanggaan ang dalawang puwersa at mabilis na kumalat ang isang nakakatakot na enerhiyang alon. Sa ilalim ng pagkasira ng marahas na enerhiya, ang maputlang asul na time-space ay marahas na gumalaw at nagsimulang maglaho. Nang tuluyang mawala ang time-space, bumalik na si Xingju sa Blood Soul Array. Huff! 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 Sa sandaling ito, medyo mapatla ang mukha ni Xingju. Mabigat ang paghinga niya at puno ng pawis ang buong katawan. Hindi biro ang pagkonsumo ng Heaven Rank martial skill sa katawan. Nakakatakot. Bagamat ang time-space ay may epekto ng paghihigpit sa lakas ng kalaban, nakakonsumo din ito ng maraming enerhiya. Sa kasalukuyang lakas ni Xingju, imposible para sa kanya na gamitin ang time-space sa mahabang panahon. Kung mas malakas ang isang martial skill, mas maraming enerhiya ang natupok nito sa katawan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xingju ay nakatuon sa mapang wasak na enerhiyang alon sa kanyang harapan. Bagamat ang nakaraang pag-atake ay ganap na napigilan ng Netherhall Master, alam ni Xingju na ang antas ng pag-atake na ito ay hindi sapat para kitilin ang buhay ng isang Intermediate War Emperor. Swoosh! Biglang, isang pulang figure ng dugo ang bumaril mula sa energy ripple. Ito ang pinuno ng Netherworld Hall. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinuno ng Netherworld Hall ay ganap na hubad. Siya ay isang madugong gulo. Bukod dito, kahit ang kanyang aura ay kaawa-awang mahina. Sa katunayan, mas mahina pa siya kaysa kay Xingju. Mabuting bata, minamaliit ka nitong Hallmaster. Pero ayos lang, hahayaan ka nitong Hallmaster na masaksihan ang tunay na kapangyarihan ng aking Blood Soul Array. Blood Soul Rise. Ruar, Ewu. Biglang umungal ang Netherhall Master. Sa sandaling ito, nagsimulang pumiglas ng marahas ang pool ng dugo sa ibaba niya. Bukod dito, umalangaw mula sa pool ng dugo ang mga alon ng nakakatakot na hiyawan at alulong. Swoosh 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 swoosh. Biglang nagsimulang umikot ang dugo sa ibaba. Tuloy-tuloy na tumaas ang pulang dugo na higanting alon. Kasabay nito, hindi mabilang na mga kaluluwang pulang dugo ang nagsimulang lumabas mula sa pool ng dugo. Soul Sucking Technique. Matapos lumitaw ang mga blood soul na iyon, ang hepe ng Netherworld Hall ay biglang bamuka ang kanyang bibig at isang kakaibang puwersa ng pagsipsip ang lumabas. Nang ang puwersa ng pagsipsip ay nakipag-ugnayan sa blood souls, agad silang naging isang sinag ng liwanag at pumasok sa katawan ng pinuno ng Netherworld Hall. Habang patuloy na pumapasok ang mga kaluluwa ng dugo sa kanyang katawan, nagsimulang tumaas ang lakas ng Netherhall Master. Sa isang iglap lang, naka-recover na siya sa Intermediate War Emperor realm. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 332, Heaven Rank Martial Skill. Kaya niya talagang sumipsip ng mga kaluluwa para palakasin ang sarili niyang lakas.
Nagpakita si Xingju ng gulat na ekspresyon nang makita niya ang mga kaluluwa ng dugo na dinadalisay ng Netherhall Master. Sa karaniwan, ang pagdadalisay ng mga kaluluwa ay isang lubhang mapanganib na bagay at ang pinakamaliit na pagkakamali ay magreresulta sa isang backlash mula sa kaluluwa. Kung ang isang ordinaryong tao ay hindi nagtataglay ng malaking lakas, magiging imposible para sa kanila na gawin ang ganoong bagay. Sa makatuwid, ang paglamon ng mga kaluluwa ay ang espesyalidad ng Spirit Devouring Clan. Gayunpaman, ang katotohanan na ang Netherhall Master ay nakapagpino ng mga kaluluwa sa napakalaking sukat gamit ang kanyang lakas, ay labis na nabigla kay Xingju. Gayunpaman, sa wakas ay alam ko na ang paraan upang agad na itaas ang iyong lakas. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa mukha ni Xingju. Noon pa man ay curious si Xingju tungkol sa paraan na ginamit ng mga miyembro ng Netherworld Hall para tumaas ang kanilang lakas, ngunit hindi niya ito maisip kahit gaano pa niya ito iniisip. Gayunpaman, ang mga aksyon ng Hall Master ng Netherworld Hall ay nailagay na sa kanya ang sagot. Ha. Brat, natatakot ka ba? Nagpapanik ka ba? Natatakot ka? Napagtanto mo na ba sa wakas kung gaano kalakas ang Hall Master na ito? Ngunit huwag kang mag-alala, ang Hall Master na ito ay tiyak na hindi ka hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Ha. Ang Netherhall Master ay umungal kay Xingju na may masamang ngiti. Chi, pinipino ang mga kaluluwa ha. Masasabi ko lang na mali ang napili mong kalaban. Malamig na bamantong hininga si Xingju nang tumaas mula sa gilid ng kanyang bibig ang isang mapang-akit at mapanuksong arko. Ngayon, bubuksan ko ang iyong mga mata at ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na espiritual na lakas. Buzz. Sa bahagyang pag-iisip mula kay Xingju, ang itim na kaluluwa sa loob ng kanyang katawan ay lumundag na parang baha. Sa isang iglap, napuno nito ang isang malaking lugar ng kalawakan at ito ay parang isang malaking patch ng madilim na ulap na lumipad sa itaas ng Xingju. Ruer. Hindi nagtagal, isang nakakabinging dagandong ang ibinuga mula sa maringal na kaluluwa. Agad na tinakpan ng matalim na dagandong ang sigaw ng mga kaluluwang may dugo. Itong pakiramdam. Pwede bang soul power iyon? Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay nagdulot ng labis na pagkaalarma sa pinuno ng Netherworld Hall. Sa sandaling ito, hindi na siya mapakali na i-absorb ang Bloody Soul. Sa halip, ang kanyang hindi mapakali na mga mata ay nakalok sa madilim na itim na spiritual energy sa paligid ni Xingju. Ito ay dahil sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding pang-api mula sa madilim na soul power. Dahil sa pakiramdam na ito ay hindi siya mapalagay at natakot pa. Ruer, boom. Biglang, ang madilim na kaluluwa ay nagsimulang lumundag ng marahas. Pagkatapos, ang hindi mabilang na matatuyog na itim na dragon ay lumabas mula sa aura ng kaluluwa. Higit pa rito, sinimulan nitong lamunin ang mga kaluluwang dugo. Hanggat ang mga kaluluwang dugo na iyon ay nilalamon ng itim na kaluluwa, sila ay dalisayan sa isang iglap. Hindi alintana kung ito ay ang dami ng blood souls na nilamon o ang bilis ng pagpino, ito ay higit na nalampasan ang Hall Master ng Netherworld Hall. Sa isang iglap, nilamon ni Xingju ang ikasampung bahagi ng blood souls sa Blood Soul Grand Array. Sa sandaling ito, ang lakas ni Xingju ay umabot na sa Intermediate War Emperor Realm, at ito ay tumataas pa rin sa isang nakakatakot na bilis. Anong nangyayari? Napakalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Napakalakas ng pakiramdam. Ito ay talagang ilang beses na mas nakakatakot kaysa sa aking Bloody Soul. Sino ba talaga ang brat na ito? Hindi ba siya tao? Sa pagtingin sa maitim na kaluluwa na galit na lumalamon sa Blood Soul Grand Array, ang Hall Master ng Netherworld Hall ay hindi naman natiling kalmado. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Halata sa sarili ang takot sa kanyang puso. Pwede, ito kaya. Bigla na lang, isang pamilyar na alaala ang sumikat sa ulo ng Hall Master ng Netherworld Hall. Ang alaalang iyon ay tila lubos na katulad ng kaluluwang taglay ni Xingju. Kasunod nito, ibinaon ng Hall Master ng Netherworld Hall ang kanyang nakakatakot na tingin sa espiritual na enerhiya na nagdudulot ng kalituhan. Nang makita niyang muli ang itim na espiritual na enerhiya, ganap siyang natigilan sa sandaling ito. Isang malaking halaga ng malamig na pawis ang hindi sinasadyang tumulo mula sa kanyang katawan at tumakip sa kanyang pulang dugong katawan. Ikaw. Maaaring ikaw ang nakatala sa sinaunang balumbon. Ang Hall Master ng Netherworld Hall ay nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sinubukan niyang ibuka ang nanginginig na labi at hindi makapaniwalang sinabi. Noon, ang Hall Master ng Netherworld Hall ay nagbukas ng isang sinaunang treasure trove at nakuha ang paraan para iset up ang Blood Soul Grand Array. Bukod dito, malinaw na naitala ng sinaunang scroll na ang Blood Soul Grand Array ay binago mula sa Soul Refining Array ng Soul Devouring Clan. Bukod dito, sinabi nito na ang Soul Devouring Clan ang pinakamalakas na pag-iral sa kontinenteng ito. Kasabay nito, inilarawan din nito ang mga katangian ng Soul Energy ng Soul Devouring Clan. Gayunpaman, ang Hall Master ng Netherworld Hall ay hindi gaanong nagbigay pansin sa mga record dahil napakalayo para sa kanya ng napakalakas na pag-iral. Ang kailangan niyang gawin ay humanap ng paraan para matagumpay na may set up ang Blood Soul Grand Array.
Pagkatapos ng ilang taon ng masusing pananaliksik, ang Hallmaster ng Netherworld Hall ay sa wakas ay lubusang pinag-aralan ng Blood Soul Grand Array at itinayo ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang isang miyembro ng Soul Devouring Clan ay biglang lilito kapag malapit na siyang magtagumpay. Ang angka na naitala sa sinaunang scroll ay tiyak na hindi isang pag-iral na kayang saktan ng Hallmaster ng Netherworld Hall. Ruer, boom, boom. Sa sandaling ito, si Xingju ay walang oras para pakialaman ang Hallmaster ng Netherworld Hall. Sa halip, kinokontrol niya ang enerhiya ng kanyang kaluluwa para mabaliw na lumunin ang mga Blood Soul sa Blood Soul Grand Array. Sa sandaling ito, ang lakas ni Xingju ay umakyat na sa isang lubhang nakakatakot na antas. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Advanced War Emperor realm. Roar. Sa ilalim ng galit na paglamon at pagpino ni Xingju, 10,000 Blood Souls ang ganap na dinalisay ni Xingju sa isang maikling sandali. Pagkatapos noon, ang enerhiya ng itim na kaluluwa ay nagsimulang bumuhos sa katawan ni Xingju sa mabilis na bilis. Buzz. Nang bumalik ang enerhiya ng itim na kaluluwa sa katawan ni Xingju, ang lakas ni Xingju ay bumagsak sa Advanced War Emperor realm. Sa sandaling ito, ang dalawang mata ni Xingju ay medyo namumula. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng itim na parang apoy na gas na patuloy na tumataas. Isang di nakikitang layunin ng pagpatay ang bomb alot sa kanyang katawan. Kahit sinong tumingin sa kanya ay makaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Sa kabaligtaran, ang Hallmaster ng Azura Palace na dati ay sobrang mayabang ay tila napakahina. Para siyang ligaw na kuneho na nakaharap sa gutom na tigre. Nanginginig siyang nakatayo sa kinatatayuan at wala man lang lakas na magsalita. Tuluyan na siyang nawalan ng lakas para lumaban. Buzz. Biglang tumama ang palad ni Xingju at humawak sa Hallmaster ng Netherworld Hall. Kasabay nito, mabilis na nagdistort ang espasyo sa paligid ng Hallmaster ng Netherworld Hall. Pagkatapos, sa isang nakakatakot na puwersa, sinimulan nitong pilitin na supilan ang Hallmaster ng Netherworld Hall. Kaharap ang kasalukuyang Xingju, ang Hallmaster ng Netherworld Hall ay walang lakas na lumaban. Maaari lamang niyang hayaan ang espasyo na patuloy na supilin siya. Sa ilalim ng pressure na ito, ang kanyang katawan ay unti-unting nabasag. Malinaw na maririnig ang tunog ng pagkabasag ng kanyang katawan at pagkabali ng kanyang mga buto. Ang Hallmaster ng Netherworld Hall ay nagpakawala ng nakakasakit ng pusong hiyaw na patuloy na umalangaw sa Blood Soul Array. Sa pagtingin sa Hallmaster ng Netherworld Hall na pinahihirapan niya, ang mga mata ni Xingju ay walang kahit kititing na bahid ng awa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napuno ng lamig, na mas nakakatakot. Ang kasalukuyang Xingju ay isang mundo ng pagkakaiba kumpara sa kanyang dating sarili. Wala sa kanya ang mainit na aura ng sikat ng araw. Sa halip, mayroon siyang napakalamig na aura. Sa ilalim ng pagpapahirap ni Xingju, unti-unting nawala ang sigaw ng Hallmaster ng Netherworld Hall. Sa huli, tuluyang nawala ang boses niya. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawalan ng hininga. Buzz. Nang makitang hindi na humihinga ang Hallmaster ng Netherworld Hall, biglang isinara ni Xingju ang kanyang kamay. Kasabay ng pagsara ng kanyang kamay, pilit ding humigpit ang puwang na pumipigil sa Hallmaster ng Netherworld Hall. Ang katawan ng Hallmaster ng Netherworld Hall ay ganap ding nabasag. Ito ang kinalabasan ng laban sa akin. Matapos patayin ang Hallmaster ng Netherworld Hall, isang mahinang arko ang lumitaw sa malamig na mukha ni Xingju. Napakatigas ng arko na ito kaya hindi mapalagay ang mga tao. Ruer. Ewo. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Tuloy-tuloy na umaalingaw sa kanyang ulo ang mga alon ng makamulto na pagiyak at pag-ungol ng lobo. Kasabay nito, ang matinding sakit ay bumalot sa bawat bahagi ng katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na parang may hindi mabilang na mga langgam na umaagnas sa kanyang katawan. Ang matinding sakit ay hindi nakayanan para kay Xingju at nagsimula siyang sumigaw. Unti-unti, naramdaman pa ni Xingju na lumabo ang kanyang malay at lahat ng nasa harapan niya ay naging malabo. Some pain, ito ba? Backlash ba ito? Ang biglaang sakit ay nagdulot kay Xingju upang mabawi ang kanyang kailanawan. Pagkatapos noon, mabilis na ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata sa pagtatangkang patatagin ang kanyang isip. Nang ibinaon ni Xingju ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, nagulat siya nang matuklasan niya na ang mga kaluluwa ng dugo ay hindi niya tunay na dinalisay. Sa sandaling ito, nakaalis na sila mula sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa at kinakaagnasan ang kanyang katawan. Tuloy-tuloy pa nga ang pag-atake nila sa pinanggalingan at utak ng kanyang kaluluwa. Talagang sinusubukan nilang kunin ang kanyang katawan. Gaya ng inaasahan, may kakaibang nangyayari. Gayunpaman, kung gusto mong kunin ang aking katawan, iyon ay depende sa kung mayroon kang kakayahan na gawin ito. Matapos matuklasan ang sitwasyong ito, malamig na bamantong hininga si Xingju. Pagkatapos noon, sinimulan niyang pakilyusan ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang mabalisang lumaban. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi madaling mapaalis ni Xingju ang mga kaluluwang may dugo tulad ng dati. Iyon ay dahil ang mga kaluluwa ng dugo ay sumanib na sa katawan ni Xingju at hindi na mapapaalis. Ang tanging solusyon ay ganap na lipulin at pinuhin sila. Gayunpaman, hindi ito isang madaling gawain. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 333, ang pinakamalakas na kaluluwa.
Napakalakas ng soul energy ni Xingju. Sa mga tuntunin ng kalidad, ang kanyang soul energy ay higit na nakahihigit sa mga blood soul na iyon. Gayunpaman, ang bilang ng mga blood soul ay napakalaki. Higit pa rito, napuno sila ng kakaibang enerhiya. Ang kakaibang bagay ay na pagkatapos ng refinement, ang mga blood souls ay tila hindi na natatakot sa maitim na soul suppression sa katawan ni Xingju. Kaya nilang labanan ito ng buong lakas. Sa makatuwid, mahirap matukoy ang nanalo sa labanan. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Xingju ay napakahusay sa pagkontrol sa kanyang soul energy, hindi siya magiging katugma ng blood souls. Sa sandaling ito, ganap na itinoon ni Xingju ang kanyang atensyon sa kanyang katawan. Wala na siyang pakialam sa outside world. Iyon ay dahil naramdaman ni Xingju na kung maabala siya kahit isang sandali, ang kanyang katawan ay maaaring mapalitan ng blood souls. Sa panahong iyon, si Xingju ay maaaring maging isang halimaw tulad ng Netherworld Palace Master. Iyon ay isang bagay na hindi gustong makita ni Xingju. Habang tumatagal ang labanan, unti-unting napagtanto ni Xingju na ang mga kaluluwa ng dugo ay mas mahirap harapin kaysa sa inaakala niya. Isinasantabi ang mga pamamaraan na itinanam ng Nether Palace sa Blood Pool, ang mga blood souls na binago mula sa daang combat emperors ng Azura Palace ay hindi mahina. Sa makatuwid, ang labanan para sa kanyang katawan ay pumasok sa isang pagkapatas. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga kaluluwa. Gayunpaman, si Xingju ay hindi nang ahas na magambala. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkaubos ng kanyang pisikal na lakas at ang pagkaubos ng kanyang soul energy. Kakaiba, palaging may espesyal na enerhiya na nagpupuno sa pisikal na lakas at soul energy ni Xingju. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa ni Xingju na kumapit hanggang ngayon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pagkonsumo ng soul energy ni Xingju ay lalong lumaki. Hindi ito isang bagay na maaaring palitan ng espesyal na enerhiya. Sa kabutihang palad, habang ang soul energy ni Xingju ay nawala, ang bilang ng mga blood soul ay patuloy na bumababa. Masasabing marami sa kanila ang napino ni Xingju. Gayunpaman, na-convert na sila sa soul energy ni Xingju at hindi pa niya magagamit ang mga ito. May limitasyon ng enerhiya ng isang tao. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkahapo, maging si Xingju ay unti-unting nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkahapo. Malapit na siyang mawalan ng lakas para lumaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay walang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa kanyang huling bahagi ng kamalayan upang ipaglaban ang mga blood soul. Buzz. Gayunpaman, nang maramdaman ni Xingju na ang kanyang kapangyarihan ay lubhang naubos, bigla niyang natuklasan ang isang nagniningning na liwanag na biglang pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos, mabilis na kumalat ang liwanag at nagsimulang pumasok sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju ang walang katapusang daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Maging ang kanyang soul energy, na halos naubos na, ay mabilis na napupunan. Sa huli, naramdaman ni Xingju na ang kanyang pisikal na lakas at soul energy ay nakakatakot na sagana. Tinakat pa nito ang sarili ni Xingju. Masyadong mystical ang pakiramdam na ito. Napakakomportable kaya hindi makagamit si Xingju ng mga salita para ilarawan ito. Haha, oras na para mamatay ka. Sa sandaling ito, ang depressed mood ni Xingju ay agad na naging excited. Pagkatapos, sinimulan niyang kontrolin ang enerhiya ng kaluluwa sa kanyang katawan upang pilit na pinuhin ang ilang mga dugo na natitira. Bukod dito, sa ganap na kalamangan na ito, ang blood souls ay mabilis na piniinom ni Xingju. Matapos ganap na pinuhin ang blood soul, nagmamadaling ibinalik ni Xingju ang kanyang kamalayan sa kanyang utak, na gustong pagmasdan ng kapaligiran sa kaibuturan ng kanyang utak. Habang dahan-daang iminulat ni Xingju ang kanyang mga mata, isang grupo ng mga pamilyar na mukha ang nakita. Juir, sa wakas gising ka na. Bago pa makapag-react si Xingju, ang kanyang ina, si Nandong Shuyo, hinayla si Xingju sa kanyang yakap na puno ng kagalakan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa sandaling ito, napagtanto ni Xingju na nakahiga siya sa isang kama. Ang silid na kinaroroonan niya ay ang palasyong tinuluyan niya sa Yufeng Pavilion. Nang makita nila na si Xingju ay nagising, isang nakaka-relax na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng lahat. Inay, matagal na ba akong walang malay? Dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at tinanong si Nandong Shuyo. Bagamat hindi alam ni Xingju kung ilang oras na ang lumipas mula noong inilaan niya ang kanyang sarili sa kanyang pinagmumulan ng enerhiya ng kaluluwa, halos mahuhulaan niya na medyo ilang araw na ang lumipas. Juir, 10 araw ka nang walang malay. Noon, dahil nagmamadali kami, ang Netherhall ay hindi na umiral. Sa halip, ito ay naging isang malaking pool ng dugo. At saka, ang parehong Hallmaster ng Netherhall at ang mga miyembro ng Azura Hall ay nawala. Ikaw naman, nakalutang sa pool of blood, walang malay. Noong oras na iyon, sigurado ako na may nangyari sa iyong katawan. Siguradong hinihimok mo ang iyong kaluluwa upang lumaban. Sa kasamaang palad, hindi ka namin natulungan sa bagay na ito, kaya't wala kaming pagpipilian kundi ibalik ka sa Yufeng Pavilion. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, unti-unting nanghina ang iyong katawan. Kahit na binigyan kita ng isang malaking halaga ng tableta, mukhang hindi ito gaanong nakatulong.
Sa huli, lahat iyon ay salamat kay Yanran. Binigyan kanya ng heaven tier pill na personal niyang nirefine. Noon ka lang nagkamalay. Dahan-daang ikinwento ni Nanggang Shuyo ang nangyari kay Xingju. Heaven tier pill. Uminom lang ba ako ng heaven tier pill? Sa sandaling ito, ipinakita ni Xingju ang isang gulat na ekspresyon, at nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon. Sa pagsasalita tungkol sa tableta, marami sa kanila si Xingju. Gayunpaman, ang hindi pa niya nakita o pagmamayari ay ang maalamat na heaven tier pill. Ang Pildoris na iyon ay parang isang alamat sa kanya, at ito ay lubhang mahirap hanapin. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Xingju na talagang iinom siya ng heaven tier pill habang siya ay walang malay. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit ngayon lang siya nakaramdam ng sobrang lakas. Hanggang ngayon, puno pa rin siya ng lakas. Ito pala ang epekto ng heaven tier pill. Tama, yan ang prutas ng Chen na hirap na piniinom ni Wang Yanran sa loob ng maraming taon. Nakangiting sabi ni Nanggang Shuyo. Wang Yanran. Baka si Senior Sister Wang. Nakikita ito, muling nagpakita si Xingju ng nagulat na ekspresyon. Sa sandaling ito, sa likod ng bundok ng Yufeng Pavilion, isang babaeng nakasuot ng dilaw na damit ang nakaupo sa tuktok ng bundok, nakatingin sa walang hangganang puting ulap na lumulutang sa itaas ng Floating Clouds Mountain. Napakaganda ng mukha ng babaeng ito. Bukod dito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang espesyal na aura. Isa itong kakaibang alindog. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Bukod dito, may 3 bituing medalya na kumikinang sa kanyang dibdib. Ang ganitong uri ng medalya ay ang simbolo ng isang alchemist. Siya ang numero 1 disipulo ng Medicine Council ng Mountain Villa, si Wang Yanran. Ang Herb Depository Villa at ang Nether Hall ay nag-aaway sa loob ng daan-daang taon, at ang puot sa pagitan nila ay napakalalim. Bukod dito, ang parehong puwersa ay nasa Netherworld Empire, kaya nang itayo ng Nether Hall ang Blood Soul Formation, nagkusa silang salakayin ang Herb Depository Villa at nagsagawa ng massacre. Nagkataon na naging panauhin lang si Wang Yanran sa Yufeng Pavilion, kaya maituturing siyang nakatakas. Gayunpaman, para sa isang babaeng tulad niya na lumaki sa Herb Depository Villa, nagkaroon siya ng malalim na damdamin para sa Villa. Ang lahat sa Herb Depository Villa ay ang pamilya ni Wang Yanran. Kahit na ang ilang mga disipulo ay nainggit sa kanyang talento at inihiwalay siya, kahit na sa puso ni Wang Yanran, hindi siya kailanman nagalit sa mga taong naiinggit sa kanya. Ngayong ang tahanan na tinitirhan niya sa loob ng mahigit 20 taon ay biglang nawasak, natural na malungkot ang isang babaeng tulad ni Wang Yanran. Senior Sister Wang. Biglang may sumigaw mula sa likod ni Wang Yanran. Nang umalangaw ang boses na ito, ang katawan ni Wang Yanran ay hindi maiwasang manginig. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumingon sa direksyon ng boses. Noon lang niya napagtanto na ang taong dumating ay walang iba kundi si Xingju. Sa sandaling ito, nakangiti si Xingju habang naglalakad siya patungo kay Wang Yanran. Nang magising si Xingju, sinabi sa kanya ni Nanggang Shuyo ang tungkol sa Herb Depository Villa. Nagkusa pa nga ang lolo at lola ni Li Xiaohan na sabihin sa kanya ang tungkol kay Li Xiaohan. Hindi lang sila nagalit kay Xingju, binigyan pa nila si Xingju ng maraming lakas ng loob. Nagbigay daan din ito kay Xingju na maramdaman na ang isang malaking bato sa kanyang puso ay naalis. Junior brother Xingju, sa wakas nagising ka na. Nang makita niya si Xingju, agad na tumayo si Wang Yanran at nagpakita ng isang pambihirang matamis na ngiti. Ito ay salamat sa Heaven Tier Pill ni Senior Sister Wang. Kung hindi dahil sa Heaven Tier Pill ni Senior Sister Wang, baka hindi na ako nagising. Nakangiting sabi ni Xingju kay Wang Yanran. Ang kanyang mga salita ay puno ng katapatan at pasasalamat. Sa sandaling ito, ang pasasalamat ni Xingju kay Wang Yanran ay hindi maipahayag sa mga salita. Kung hindi dahil sa Heaven Tier Pill ni Wang Yanran, maaaring hindi matalo ni Xingju ang mga dugong kaluluwang iyon. Sa pagkakataong ito, pagkatapos naganap na pinuhin ng mga kaluluwang iyon sa dugo at alisin ng mga kakaibang dumi, nakuha pa rin ni Xingju ang bahagi ng kanilang enerhiya. Bagamat hindi niya napanatili ang lakas ng isang high-grade War Emperor, sa tulong ng Heaven Tier Pill at ang naipon na enerhiya, si Xingju ay hindi sinasadyang nakapasok sa mid-grade War Emperor realm. Bukod dito, ito ay isang sobrang solidong enerhiya, ganap na naiiba sa enerhiya na nakuha ng mga tao ng Azure Palace. Ang enerhiyang ito ay kay Xingju mismo. Sa makatuwid, ito ay talagang isang magandang bagay para kay Xingju. Junior brother Xingju, tinatreto mo ako na parang isang tagalabas. Niligtas na ni Junior Kuya Xingju ang buhay ko. Isang beses ko lang nasusuklian si Junior Kuya Xingju. Tsaka tableta lang yan, wala lang. Walang pakialam na sabi ni Wang yan. Hehe, kung ordinaryong tableta lang, hindi ako magiging magalang. Pero Heaven Tier Pill yun. At saka, alam kong ilang taon na ang pinag-aralan ni Senior Sister Wang. Ngunit pagkatapos ay muli, nakakamangha talaga si Senior Sister Wang. Magagawa niya talaga itong maalamat na Heaven Tier Pill. Kung kaya natin itong icon cock sa maraming dami, hindi ba tayo yayaman? Sabi ni Xingju na may pananabik na ekspresyon. Junior brother Xingju, please huwag mo akong pagtawanan. Kung ikukumpara sa isang henyo na tulad mo, napakaliit ng achievement ko. Sumagot si Wang Yanran na namumula ang mukha.
Pagkatapos noon, malayang nag-uusap ang dalawa sa tuktok ng bundok. Sa kanilang pag-uusap, walang pagkukulang ng aliw sa isa't isa. Sa kasalukuyan, si Wang Yanran ay nawalan ng kanyang tahanan, ang Herb Depository Manor, habang si Xingju ay nawalan ng kanyang pinakamamahal na babae, si Li Xiaohan. Pareho silang nagkaroon ng hindi maalis na sakit sa puso. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 334, Mga Benepisyo ng Wang Yanran. Senior Sister Wang, may sadya talaga ako sa iyo sa pagkakataong ito. Sabi ni Xingju kay Wang Yanran na may seryosong ekspresyon. Ano ito? Junior Brother Xingju, huwag mag-atubiling sabihin ang iyong isip. Nakangising tanong ni Wang Yanran. Sa talento ni Senior Sister Wang sa alchemy, ang pananatili sa Eastern Continent ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Sa makatuwid, inaasahan kong masundan ako ni Senior Sister Wang pabalik sa Toiring Domain. Naniniwala ako na tiyak na makakadevelop si Senior Sister Wang. Mas mabuti doon. Sabi ni Xingju na may seryosong ekspresyon. Bagamat wala pa siyang nakitang sinuman sa Toiring Domain na maaaring magpino ng Heaven Grade Pill, alam ni Xingju na talagang mayroong isang tao sa gitna ng Toiring Domain na maaaring magpino ng tableta na iyon. Kahit papaano, magagawa ng Sacred Pill Clan. Higit pa rito, ang Toiring Domain ay kilala bilang duyan ng mga henyo. Maliban sa Sacred Pill Clan, nahulaan ni Xingju na tiyak na may iba pang makakapino sa Heaven Grade Pill. Sa talento ni Wang Yanran, kung makakahanap siya ng isang mahusay na guro at maglilinang ng mas mahusay, tiyak na magkakaroon siya ng mas malalaking tagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit gustong dalhin ni Xingju si Wang Yanran sa Toiring Heaven Domain. Sa ganoong paraan, maaalagaan ni Xingju si Senior Sister Wang, at maaari rin itong ituring na binabayaran niya ang kabaitan ng Heaven Tier Supreme Pill. Matayog na domain. Matapos marinig ang tatlong salitang Toiring Domain, si Wang Yanran ay natigilan noong una. Tapos medyo naging gloomy yung expression niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo at tumahimik. Wang Yanran ang tungkol sa Toiring Domain. Sa katunayan, nang matagumpay niyang napino ang Heaven Grade Pill, gustong dalhin ng Vilya Master ng Medicine Hidden Mountain Vilya si Wang Yanran sa Toiring Domain. Ito ay dahil naramdaman ng Vilya Master ng Medicine Hidden Mountain Vilya na si Wang Yanran ay isang bihirang henyo sa alchemy. Ang kanyang talento sa alchemy ay sobrang nakakasilaw. Kung mananatili siya sa Eastern Continent, tiyak na siya ay isang henyo na mabubura. Sa makatuwid, gusto niyang pumunta siya sa Toiring Domain para mag-develop. Marahil, makakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Noong panahong iyon, labis din ang pananabik ni Wang Yanran para sa matayog na domain. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wang Yanran na bago makapaglaan ng oras ang Vilya Master para samahan siya sa Toiring Domain, ang Medicine Hidden Mountain Vilya ay daranas ng napakalaking kalamidad. Sa sandaling ito, nakangiti lang si Xingju kay Wang Yanran. Hindi niya sinubukang hikayatin siya at hayaan siyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Kung ganoon, mahihirapan akong tumanggi kay Junior Brother Xingju. Sa totoo lang, gusto ko ring makita ang Toiring Heaven Domain. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Wang Yanran ang kanyang ulo. Actually, gusto ko rin makita yung domain. Nakikita si Yanran, masayang-masaya si Xingju. Bagamat nawalan sila ng malaking bahagi ng pangunahing puwersa ng Azura Palace sa paglalakbay na ito sa Eastern Continent, nagawa nilang pigilan ang kalamidad sa Eastern Continent. Higit pa rito, si Xingju ay nakinabang sa kalamidad na ito, dahil siya ay sumulong sa Mid-Grade War Emperor Ralph. Sa pag-iisip tungkol dito, si Xingju ay nakakuha ng malaking pagbabago sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, para kay Xingju, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pagbutihin ang kanyang sariling lakas. Hanggat siya ay sapat na malakas, ang Azura Palace ay hindi kayang masira. Tanging sa ganap na lakas lamang niya matatapos ang dakilang gawain ng paghihiganti ng Azura Palace. Pagkatapos bumalik sa Fenghuami City, hindi ipinagpatuloy ni Xingju ang kanyang liblib na paglilinang, at hindi rin niya inilaan ang kanyang sarili sa mga gawain ng Azura Palace. Sa halip, sinamahan niya si Wang Yanran para magpahinga. Gusto niyang tulungan itong makaalis mula sa sakit ng pagkasira ng Medicine Hidden Mountain Vilya. Bukod dito, nagpadala rin si Xingju ng isang tao sa gitna ng Toiring Domain upang alamin kung may mga kilalang alchemist na handang mag-recruit ng mga disipulo. Gusto niyang humanap ng paraan para makaalis kay Wang Yanran. Junior Brother Xingju, parang natalo ka na naman. Haste, ang kakayahan ni Senior Sister Wang sa chess ay umuunlad sa makajos na bilis. Nahihiya ako sa aking kababaan. Hehe, Kuya Xingju, ikaw ang nagturo kay Sister Wang kung paano maglaro ng chess. Paano ka matatalo ng husto? Tama na, tama na. Ang natalo na naman ako. Ako. Haste, Linear, Xiaobai, ilang beses na akong natalo. Sapat na ang depresyon ko. Huwag niyo akong apihin, okay. Sa sandaling ito, sa isang pavilion sa likod na hardin ng Fenghuami City, si Xingju ay naglalaro ng chess kasama si Wang Yanran, habang sina Su Linear at Xiaobai ay nanonood mula sa gilid. Masaya silang apat. Maririnig ang mga tawa na nagmumula sa likod ng hardin. Sa ilalim ng impluwensya ng gayong kapaligiran, bumuti ang kalooban ni Wang Yanran. Xingju, Yanran, may magandang balita. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Elder Feng mula sa likod ni Xingju.
Tumingon siya at nakita si Elder Fang na mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Ang mukha ni Elder Fang ay puno ng pananabik at kaluwalhatian. Master, ano ang magandang balita? Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Xingju at nagtanong. Mayroong ilang pagunlad tungkol sa paghahanap ni Yanran ng isang master. Sabi ni Elder Fang ng buong puso. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Wang Yanran na nasa likod ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, sina Xingju, Wang Yanran, Su Linier, at Xiao Bai ay may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Magaling yan. Hindi ko inaasahan na mahahanap ko siya ng ganoon kaga. Master, ano ang pangalan ng alchemist? Siya ba ay isang 4-star alchemist? Ano ang status niya sa Toireng Sky Region? Si Senior Sister Wang ay isang alchemist na kayang magpino ng isang heaven grade pill. Maaari siyang ituring na isang top-notch na 4-star alchemist. Matapos marinig ang mabuting balita, si Xingju ay nabuhayan ng loob at nakangiting nagtanong. Ang isang alchemist na ang antas ay masyadong mababa ay hindi kwalipikadong maging master ni Senior Sister Wang. Hindi alintana kung ang antas ng alchemist o ang kanyang reputasyon, tiyak na kwalipikado siyang maging Panginoon ni Yanran. Higit pa rito, hindi lang siya isang tao, kundi isang puwersa. Misteryosong sabi ni Elder Fang habang hinahaplos ang kanyang mahabang balbas. Puwersa. Anong puwersa ang may ganoong reputasyon? Nang makita ito, ipinakita ni Xingju ang isang kakaibang ekspresyon. The Sacred Pill Clan. Dahan-daang sabi ni Elder Fang habang nakangiti. Ano? Ang Sacred Pill Clan. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, kahit si Xingju ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin. Pagkatapos, inihayag niya ang isang hindi may tatagong pananabik. Natural, alam ni Xingju ang tungkol sa Sacred Pill Clan. Ito ay isa sa mga sinaunang angkan na kilala rin bilang ang Soul Devouring Clan. Bukod dito, dalubhasa sila sa alchemy. Sa Toireng Sky Region, kung alchemy ang babanggitin, iisipin ng lahat ang Sacred Pill Clan dahil isa lang itong paraiso para sa mga alchemist. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng pag-asa si Xingju para sa Sacred Pill Clan. Iyon ay dahil ang Sacred Pill Clan ay isang sinaunang clan at ang mga angkan nito ay lahat ay may mga espesyal na linya ng dugo. Logically speaking, hindi nila pinahihintulutan ang mga tagalabas na pumasok, lalo na ang mga tagalabas bilang mga alagad. Ito ang Sacred Pill Clan. Sa pagkakataong ito, nagpadala ako ng mga tao para mag-imbestiga at nalaman kung ang Sacred Pill Clan ay kasalukuyang nag-iimbita ng mga talento na may mataas na talento sa alchemy na lumahok sa Alchemy Festival na ginanap ng Sacred Pill Clan. Hanggat natutugunan nila ang mga kinakailangan, hindi lamang sila makakatanggap ng masaganang gantimpala, magkakaroon din sila ng pagkakataong mapili para makapasok sa Sacred Pill Clan. Mula noon, sila ay magiging miyembro ng Sacred Pill Clan at tatanggap ng pinakamahusay na pag-aalaga. Sa kakayahan ni Yanran sa alchemy, malinaw na mayroon siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa Sacred Pill Clan. Nang makita ang mga pagdududa ni Xingju, nakangiting paliwanag ni Elder Fang. Hahaha, ito ay talagang mahusay. Nang marinig ang mga salita ni Elder Fang, si Xingju ay tumawa ng malakas sa pananabik. Junior Brother Xingju, anong uri ng lugar ang Sacred Pill Clan? Sa sandaling ito, si Wang Yanran, na matagal nang nakatayo sa katahimikan, sa wakas ay hindi na napigilan ang kanyang pag-usisa at nagtanong. Mula sa mga salita ni Xingju at Elder Fang, masasabi niya na ang Sacred Pill Clan ay isang hindi pangkaraniwang lugar. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa Sacred Pill Clan dahil kara-rating lang niya sa Toireng Sky Region. Hehe, Senior Sister Wang, ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Nang marinig ang tanong ni Wang Yanran, sinimulan ni Xingju na sabihin sa kanya ang tungkol sa Sacred Pill Clan. Nang marinig ang paliwanag ni Xingju, nasasabik din si Wang Yanran. Sa isang alchemist tulad ni Wang Yanran, ang isang sinaunang clan tulad ng Sacred Pill Clan ay may walang katulad na atraksyon. Ito ay parang atraksyon ng Beast City sa Magical Beasts. Matapos marinig ang balitang ito, sinundan ni Xingju si Wang Yanran sa gitna ng rehiyon ng matayog na langit. Isa sa mga sinaunang angkan, isa sa 4 na pinakamalakas na puwersa sa Martial Sky Continent, ang Sacred Pill Clan, ay lumahok sa Alchemy Conference. Bilang isa sa 4 na pinakamalakas na puwersa sa Martial Sky Continent, ang saklaw ng impluwensya ng Sacred Pill Clan ay napakalawak. Sa pagkakataong ito, ginanap lamang ang Alchemy Conference sa isang sangay ng Sacred Pill Clan. Sa sandaling lumabas siya sa sinaunang teleportation array, isang magandang eksena ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Xingju. Ito ay isang lungsod na may simple at walang palamuti na mga gusali. Kung ikukumpara sa Magnificent Windmail City at sa Union Palace, mayroon itong ibang lasa. Sa sandaling ito, ang sangay na ito ng Sacred Pill Clan ay puno ng mga tao. Napuno ng hiyawan ang mga tainga ni Xingju. Higit pa rito, ang pinakamahina sa mga taong ito ay nasa War King realm. Kahit na ang mga early stage war emperors ay makikita kahit saan. Ang Sacred Pill Clan ay talagang hindi simple. Pagkatapos tumingin sa paligid, hindi napigilan ni Xingju na mapasigaw. Dahil umaasa sa kanyang masigasig na enerhiya ng kaluluwa, naramdaman ng punishment execution na mayroong hindi mabilang na malalakas na aura sa loob ng sangay ng Sacred Dan Clan,
at ang mga lokasyon ng mga aura na iyon ay bumuo ng isang mahigpit na blockade sa loob ng napakalaking lungsod. Maliwanag, lahat sila ay mga tao mula sa Sacred Pill Clan. Higit pa rito, naramdaman ni Xingju ang ilang napakakubling aura. Bagamat hindi niya matukoy ang kanilang lakas at lokasyon, matukoy ni Xingju na sila ay mga eksperto na hindi mas mahina kaysa sa matanda. Sa napakaraming bilang ng mga eksperto, ipinakita nito kung gaano kalakas ang Sacred Pill Clan. Sa katunayan, itong first-rate na puwersa ng Martial Sky Continent ay hindi isang bagay na maihahambing ng Azure Palace. Kung ikukumpara kay Xingju, mas nabigla si Wang Yanran sa eksenang nasa harapan niya. Noong una siyang dumating sa Magnificent Windmaze City, nagulat siya sa landing eksena sa lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, muli siyang nabigla dahil ang lungsod na ito ay mas maunlad kaysa sa Magnificent Windmaze City. Sa isang lugar na tulad nito, ang isang mataas na antas ng martial god tulad ni Wang Yanran ay isang bottom feeder lamang. Sa kabutihang palad, hinabol ni Wang Yanran ang alchemy at hindi cultivation. Kung hindi, tiyak na mapapahiya siya sa kanyang sarili sa ganoong sitwasyon. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 335, Kaganapan sa Alchemy. Pagkaraan ng ilang sandali, si Xingju at Wang Yanran ay dumiretso sa lokasyon ng Alchemy Meet upang makuha ang mga kwalifikasyon. Isa itong simple at walang palamuti na palasyo. Sa pasukan ng palasyo, may dalawang lalaking nakasuot ng puting damit. Ang kanilang lakas ay nasa early stage War Emperor. Gayunpaman, hindi maramdaman ni Xingju ang anumang espesyal na aura mula sa kanila. Maliwanag, hindi sila mula sa Sacred Pill Clan. Ito ang lugar kung saan lahat ng gustong lumahok sa Alchemy Grand Meeting ay makakakuha ng karapatang lumahok. Gayunpaman, maliban sa mga kalahok, walang ibang pinayagang makapasok. Kaya, sa sandaling ito, hinihintay ni Xingju si Wang Yanran sa pasukan. Mukhang hindi simple ang pagsusulit sa kwalifikasyon ng Alchemy Meet. Nang makita ang nanlulumo na mga tao na naglalakad palabas ng palasyo, alam ni Xingju na tiyak na hindi sila nakapasa sa pagsusulit sa kwalifikasyon. Gayunpaman, mayroong 3-star Alchemist Medal na nakasabit sa kanilang mga dibdib. Sa makatuwid, naramdaman ni Xingju na ang pagsusulit sa kwalifikasyon ng Alchemy Meet ay hindi simple. Ruer. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang dagandong ng isang mahiwagang hayop ay biglang dumating mula sa hindi kalayuan. Nang mangyari ang hindi inaasahang pangyayaring ito, si Xingju ay curious na pinalabas ang puwersa ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang maramdaman kung anong uri ng mahiwagang hayop ang nang-ahas na umungol sa teritoryo ng Sacred Pill Clan. Nang ituro ni Xingju ang kanyang soul force sa direksyon ng dagandong, hindi niya maiwasang magulat. Ito ay dahil natuklasan ni Xingju na ito ay talagang isang Monarch Magical Beast. Bukod dito, ito ay isang napakalaking lumilipad na Monarch Magical Beast. Bilang isang mahiwagang hayop, talagang nang-ahas itong pumasok sa teritoryo ng Sacred Pill Clan ng buong tapang. Nagdulot ito ng pagkalito kay Xingju. Mukhang kaibigan ito ng Sacred Pill Clan o isang hanggal na magical beast na nanliligaw kay kamatayan. Gayunpaman, hindi interesado si Xingju sa pagkakakilanlan nitong Monarch Magical Beast. Kung nakita niya ang ganitong uri ng mahiwagang hayop noong una siyang pumasok sa Toirang Sky Domain, marahil ay mabigla si Xingju. Gayunpaman, sa kagubatan ng kamatayan ngayon. Para kay Xingju, na pumatay sa mga mutated na Monarch Magical Beast, ang antas ng Magical Beast na ito ay hindi nabanta sa kanya. Tingnan mo, tingnan mo. Ito ang Young Master ng Mystic Palace, si Du Gufang. At ang Palace Master ng Jade Lady Palace, si Hu Feifei. Heavens, ito talaga ang Young Master ng Mystic Palace, si Du Gufang. Hindi katakataka, iniisip ko kung sino ang nang-ahas na maging napakayabang, nang-ahas na sumakay sa isang mahiwagang hayop at sumakay sa teritoryo ng Sacred Dan Race. Kaya ito ang Young Master ng Profound Blast. Haste, mukhang sa kasalukuyang katayuan ng Profound Hall, kahit ang Sacred Pill Clan ay walang lakas ng loob na gawin ito. Sa sandaling ito, biglang nagkagulo ang mga tao sa paligid ni Xingju. Ang mga alon ng mainit na talakayan ay patuloy na pumasok sa mga tainga ni Xingju. Mystical Hall. Nang marinig ni Xingju ang dalawang salitang Mysterious Hall, naramdaman niyang parang tinamaan siya ng kidlat. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang agad na kumalat sa buong katawan ni Xingju. Pagkatapos noon, muli niyang ibinaling ang tingin sa direksyong tinitingnan niya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Xingju na isang malaking Monarch Magical Beast ang lumipad na sa paningin ng lahat. Isa itong kakaibang mahiwagang hayop na may 10 pakpak at mahigit 100 talampakan ng laki. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay mayroong napakagandang maliit na palasyo sa katawan ng mahiwagang hayop. Bukod dito, may dalawang mapuputing buhok na matandang nakasuot ng itim na damit na nakatayo sa pasukan ng palasyo. Si Xingju ay talagang hindi nakikita sa kanilang mga aura. Cuff, cuff, cuff. Ang bilis ng mahiwagang hayop ay napakabilis. Sa isang kisap mata, ito ay lumitaw sa itaas ng lungsod. Pagkatapos noon, nagdala ito ng unos ng dumaong ito sa plaza na hindi kalayuan sa Xingju. Nang lumapag ang Magical Beast, biglang bumukas ang pinto ng palasyo sa katawan ng Magical Beast. Pagkatapos noon, lumabas ang isang binata at isang dalaga mula sa loob. Nakasuot ng malinis na puting damit ang lalaki.
Ang kanyang itsura ay medyo maganda, at may bahid ng pagmamataas sa kanyang mukha. Nakasuot ng mahabang berdeng damit ang babaeng katabi niya. Ang kanyang itsura ay masasabing isang walang katulad na kagandahan. Gayunpaman, ang layaw na aura na ibinubuga mula sa kanyang mga buto ay nagdulot kay Xingtian na hindi komportable. Gayunpaman, isang bagay na dapat banggitin ay ang babaeng ito ay talagang nagsuot ng 4 na bituin na medalya sa kanyang dibdib. Siya ay talagang isang 4-star alchemist. Silang dalawa ay anak ng Hall Master ng Mystical Hall, si Dugu Haoyu, at ang Young Master ng Mystical Hall, si Dugu Feng, at ang Palace Master ng Jade Lady Palace, si Hu Feifei. Heavens, ito talaga ang Young Master ng Mystical Hall. Nakita ko talaga ang Young Master ng Mystical Hall, Dugu Feng. Wow, tulad ng inaasahan sa pinakamagandang babae sa Toiring Sky Domain. Si Hu Feifei ay talagang isang natatanging kagandahan. Sa sandaling ito, muling nagkagulo ang mga tao, lalo na ang mga kabataang babae. Nang makita nila ang lalaking nakasuot ng puting damit ay para silang nabaliw. Sa kabilang banda, ang mga lalaki ay binihag ni Hu Feifei. Creak, creak, creak. Gayunpaman, kumpara sa kabaliwan ng karamihan, ang ekspresyon ni Xingju ay solemna. Nakatingin kay Dugu Feng, na dahan-daang naglalakad patungo sa kanya habang nakikipag-usap at tumatawa, kinuyam ng mahigpit ni Xingju ang kanyang mga kamao habang lumalakas ang hangarin ng pagpatay sa kanyang puso. Ang Young Master ng Mystical Hall, ang anak ng Mystical Hall's Hall Master, si Dugu Haoyu. Mahirap para kay Xingju na hindi magalit sa kanya para sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ang ama ni Dugu Feng ay may utang na dugo kay Xingju na hindi na mababayaran. Ngunit sa sandaling ito, hindi makakilos si Xingju laban sa kanya. Sa halip, sinubukan niyang sugpuin ang kanyang hangarin na pumatay. Isinasantabi ang katotohanan na si Dugu Feng ay protektado ng dalawang eksperto ng Mystical Hall, ang lakas lamang ni Dugu Feng at Hu Feifei ay isang bagay na hindi nakikita ni Xingju. Habang sinasamahan ni Dugu Feng si Hu Feifei sa palasyo, nasiyahan siya sa mga papuri at paghanga ng mga nakapaligid na tao. Malinaw na sanay na silang dalawa sa kaguluhan at kamangmangan ng karamihan. Para naman kay Xingju, na nakahalo kay Xingju at sinusubukan ang kanyang makakaya upang sugpuin ang kanyang layuning pumatay, hindi nila siya napansin. Sa ilalim ng mahigpit na nakakulong na tingin ni Xingju, sabay silang pumasok sa palasyo. Sa pagharap sa espesyal na pagkakakilanlan ni Dugu Feng, hindi sila hinarang ng mga bantay ng Sacred Pill Clan. Sa halip, gumawa sila ng paraan para sa kanila ng may ngiti. Isang aso na umaasa sa kapangyarihan ng kanyang amo. Gayunpaman, nang pumasok sina Dugu Feng at Hu Feifei sa palasyo, biglang narinig ni Xingju na may nagmumura kay Dugu Feng. Nagulat ito kay Xingju at mabilis niyang nilinggan ang karamihan sa hindi kalayuan. Noon lang niya namalayan na may isang pandak na lalaki na naglalakad patungo sa kailaliman ng plaza. Ang damit ng lalaking ito ay ordinaryo at ang kanyang likod ay nakaharap kay Xingju, kaya hindi niya makita ng malinaw ang kanyang hitsura. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay hindi naramdaman ni Xingju ang lakas ng lalaki. Itong matataas na kalangitan na rehiyon ay talagang isang lupain ng mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon. Sa pagtingin sa misteryosong lalaki na nawala sa karamihan, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti ng mapait. Kung iisipin, sa Inner Region, ang isang low-grade combat emperor ay itinuturing na bilang isang peak figure sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, ito ay tila wala dito. Junior Xingju. Sa sandaling ito, isang masayang boses ang biglang tumunog sa likod ni Xingju. Tumingon siya at nakita si Wang Yanran na naglalakad palapit sa kanya na puno ng saya ang mukha. Sinasabi ko, Senior Wang, napakabilis mo talagang pumasa sa assessment. Hindi ka ba masyadong kahanga-hanga? Nang makita niya si Wang Yanran, hindi napigilan ni Xingju na ipakita ang nagulat na ekspresyon. Masasabi niya sa mukha ni Wang Yanran na tiyak na nakapasa siya sa assessment at nakakuha ng kwalifikasyon para lumahok sa Alchemy Conference. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Xingju na mabilis na makapasa si Wang Yanran sa assessment. Hehe, natakot ako na maiinip ka, kaya napabilis ako ng kaunti. At saka, pagkuha pa lang ng qualification, hindi na kailangang magseryoso. Nakangiting sabi ni Wang Yanran. Haste, ikaw ay isang henyo pagkatapos ng lahat. Iba ka lang, paanong ang mga hindi nakapasa sa assessment ay magtitiis sa mga salita mo? Walang magawang umiling si Xingju at tumingin sa mga nabigo sa pagtatasan ng may simpatiya. Maya-maya, naglakad sina Xingju at Wang Yanran patungo sa residence na inayos ng Sacred Pill Clan habang nag-uusap at nagtatawanan. Sa Sacred Pill Clan, lahat ng nakakuha ng kwalifikasyon para lumahok sa Alchemy Conference ay maaaring makakuha ng isang espesyal na palasyong matutuluyan. Ang talento ng babaeng ito sa alchemy ay napakahusay. Marahil ay maaari siyang maging taong may pinakamagandang resulta sa Alchemy Conference na ito maliban kay Hu Feifei. Hehe, baka hindi ganoon. Kumpara kay Hu Feifei, mas optimistic ako sa batang babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpasok sa aking Sacred Pill Clan, maliban sa talento sa alchemy, ang karakter ay napakahalaga din. Gayunpaman, habang nag-uusap sina Xingju at Wang Yanran, hindi nila alam na may dalawang figurang nakatago sa kakaibang espasyo na nanonood sa kanila. Kung tungkol sa pagkakaroon ng 2 taong ito, halos walang makakita sa kanila.
Parang wala sila sa mundong ito, pero kitang-kitang nakatayo doon ang dalawa. Junior Brother Shinju, kailangan kong maghanda ng ilang mga item para magpino ng tableta mamaya, kaya kailangan kitang problemayan para matulungan ako sa isang bagay. Sa sandaling ito, sa palasyo na inayos ng Sacred Peel Clan, tinanong ni Wang Yanran si Shinju. Senior Sister Wang, huwag mo akong pretuhin na parang tagalabas. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, nakangiting sabi ni Shinju. Ngayon lang, nabalitaan ko sa isang tao na sa lungsod na ito, mayroong isang lugar na nagbebenta ng lahat ng uri ng mga bihirang kayamanan para sa pagpipino ng mga table tas. Nagkataon na mayroon akong ilang mga bagay para sa pagpipino ng mga table tas na hindi ko mahanap, kaya gumagamit ako ng mga pamalit para pinuhin ng isang tableta. Kaya nga gusto kong problemayan si Junior Brother Shinju para tulungan akong makita kung meron sa mga bagay na ito. Kung meron man, please help me buy them back, because if I can have these items, then the pill are fine ang oras na ito ay tiyak na magiging mas napansin-pansin. Kinuha ni Wang Yanran ang isang piraso ng papel at ibinigay ito kay Shinju. Nakalagay doon ang mga pangalan ng ilang bihirang kayamanan.